Ang daming spokesperson sa Kongreso, no? Pero marami ang mga netizen ang nagtanong kung bakit hindi si Princess Abante ang naging spokesperson para sa impeachment trial ni VP Sara. Sabi ng ilan, ano bang trabaho ni Princess Abante? Diba spokesperson siya sa Kongreso? O dapat lahat-lahat na ay kanyang trabaho? Pero sabi ng iban, niligwak, sinibak daw di umano si Princess Abante. Parang hindi lang nagustuhan ni Martin Romualdez ang kanyang trabaho. Uy, kayo kung ano-ano ang mga chikang pinagkakalat nyo ha, magalit si Princess Abante. Natural ka bibig. Sinabihan nga siya ni Jinggoy na huwag putak ng putak, dapat mag-aral, mag-study, mag-research before putak ng putak. Baka nagising sa katotohanan si Martin Romualdez na para yatang nagisa na sariling mantika si Martin Romualdez. May bagong spokesperson na ngayon at lahat ng mga intriga, news na binabato sa Congress ay sinagot niya. So parang siya na rin ang spokesperson mga kabibig. Itong si Attorney Bukoy. Diba? Si Attorney Bukoy pala ang bagong ex-spokesperson, si Attorney Adi Bukoy, House Prosecution Spokesperson. So, dami pala, no? May spokesperson sa Congress, may House Prosecution Spokesperson. So, hindi kaya ni Princess Abante na magiging House Prosecution Spokesperson din. Ang dami palang babayaran ng tax ng gobyerno. Pero sabi ni Attorney Audi Bukoy, hindi siya binabayaran. Ginagawa niya ito para sa bayan. Oo, maniwala ka. Ay, sa panahon ngayon, huwag ka nang maniwala sa chika-chika. So, sabi pa ni Attorney Bukoy na mahihiya sila, ano daw, ang Senado, ang mga senador, lalo na si Chis Escudero, mahihiya sila. Bakit ba mahihiya? So eto mga kabibig, tingnan natin kung bakit mahihiya ang Senado ayon kay Attorney Bukoy. Nako, Chis, para yatang kinalaban at tinahamon ka. Mahihiya daw kayo. Bakit kaya mahihiya kayo, Chis? Ito, House Prosecution Spokesperson Attorney Odi Bukoy said the current conduct of the Senate sitting as an impeachment court would have embarrassed the late founders of the Free Legal Assistance Group, or FLAG, Jose Jokno, Lorenzo Tanyada, and Joker Arroyo. When asked how the FLAG founders would view the impeachment proceedings, Bukoy remarked, mahihiya sila. Ikahihiya sila nitong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Hindi naman bulag ang tao. Ito ba? Ito na kami, manood tayo. On my end, kasi nabanggit niyo po, no, member na kayo ng Free Legal Assistance Group. Bata pala, estudyante pa lang kayo. Na-meet niyo po yung mga kilalang nationalists ng mga senator bigate na yan, mga lodi, Senator Jose Jokno, Lorenzo Tanyada. You mentioned kanina sila Joker. Kumusta, sir? Anong feeling nung na-meet niyo sila? Meron ba silang mga lessons sa impart sa inyo, bro? Ang aking pong kaalaman bilang abogado, sila po ang nagpunla. Sila po ang nagpunla. So natutunan ko how to litigate. Natutunan ko paano maglahad ng ebidensya. The tricks of the trade, in other words. I learned the ropes from them na kinikilala kong malaking utang na loob. No, yung tipong hanggang ngayon dala-dala ninyo. And ngayon, with the ongoing impeachment proceedings, ano sa tingin niyo kung kunyari nandyan pa sila ngayon? Ano sa tingin niyo yung masasabi nila? Mahihiya sila. Ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Calling a spade a spade. Kasi po, iba yung composition nun eh. Iba. Umaani ng respeto. Walang patutsada. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, maraming patutsada. Hindi ho maiiwasan yan. Hindi naman bulag ang tao eh. Hindi po ba? Palaban na ang spokesperson ng prosecution. Di ba? Sabi ng inadasan, you can say that because you are appointed as spokesperson for the prosecution. Let's hear the other side of the coin. Tambalos-los po kanda ko. Yan sabi.
Iba talaga noon sa ngayon, sir. Pera-pera na sa ngayon, tama ba? Makikinig pa kayo sa mga pampagulo, itutuloy naman ang impeachment, anta na lang tayo. You cannot represent them because you are not the same person. Oh, yun ang sabi ng mga netizen, mga kabibig. Naku, grabe, no? So, ano lang ang rule ni tawag dito, ni, sino-sino ba yon? Presabante, di ba? Paano na lang? Di ba? Ano nang reaksyon? Parang wala yata siyang tawag dito. Power na ngayon. Bukoy call out Bato de la Rosa for allegedly acting like VP sa Defense Council. Sabi ni Bukoy, ang hukom hindi nagmumosyon. Ang nagmumosyon, yung mga partido, yung mga grounds na binanggit ni Senator de la Rosa, yun din yung grounds na inakyat nila sa Supreme Court eh. So, ang nangyari, si Senator de la Rosa uma-action parang Defense Council. It's a terrible precedent. Ang trabaho ng hukom ay litisin at desisyonan ayon sa ebidensya, hindi maaaring i-dismiss na walang paglilitis. Oh, iba si Sabi din ni Antonio Bukoy kay Chis Escudero, hindi po pwedeng bardagulan ito. Hindi pwede na kung ano yung gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Ang limitasyon ay ang sa ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Kung yung impeachment rules po ay hindi alinsunod sa saligang batas, hindi rin uubro yun. So lalo na doon sa kanyang statement na kaya niyang gawin, kaya nila mag-order ng kahit ano-ano, mali po yun. Ako, question na ang kapabilidad ni Chis Escudero, iba na. Pero sabi naman ni House Representative Spokesperson Antonio Bukoy na wala siyang bayad, mga kabibig. Walang bayad ito, para sa bayan ito. Oh, niwala kayo na walang bayad? O ito. Ito kayong statement ha, alalahanin nyo. Sabi niya walang bayad. O, diba? So manood tayo ha sa walang bayad. Sir, unahin ko lang about you. What made you say yes po sa pag-accept ng post nito as spokesperson? And can you just, spokesperson ng House impeachment prosecutors, yung exact term po na pwede namin gamitin? Ako po ang tagapagsalita o spokesperson, walang distinction eh. The prosecution panel. So magkasama po dyan ang public prosecutors at ang private prosecutors. Ano nag-udyok sa akin na tanggapin ito? Para ho sa bayan. Kinausap ako ng ilang kaibigan na nasa prosecution panel, and sa palagay nila ay ako ay makakatulong para ilahad. So it means, hindi makakatulong si Presabante. Hala, grabe naman yun, nakaka-offend. Nakaka-offend yan na. So sa palagay ng mga House prosecutors na si Attorney Bukoy ang makakatulong sa paglahad ng klaro at konkretong statement. Pero paano na si Presabante? Anong trabaho niya? Di ba? Sa taong bayan, Allah. Kung ano ang sinusugo ng prosecution. Oh. Tinanggap ko po after talking to my family. Tanong ko lang, meron po ba kayong bayad doon sa Wala pagiging... Gaya po na sinabi ko, ako po ay pinakiusapan kung maaring tumulong. Hindi ko na po kinakailangan ng bayad. Oh. Para ho sa bayan to. Para sa bayan bayad, to? Bayan. Para sa bayan? Walang bayad? Hala, later on tatakbo itong representative. Para sa bayan or para sa bayan? Wala ngang bayad, sabi niya. Maniwala ako kung walang bayad, tapos sabihin mo para sa bayan. Maniniwala sa'yo kung walang bayad yan. Walang tatanggap ng trabaho na yan na walang bayad. Kung ang sukli ay kahihiyan, mag-partalis ka rin ata eh. Hala, party list. Baka starting point lang niya ba? Pero wag kayong ganyan. Ay, sinabi naman niyang walang bayad. Walang bayad, sabi ni Emil. Baka may mga project na ibinigay sa kanya. O kayo talaga, no? Ang mga iniisip niyo, sabi ng kanyang walang bayad. Walang bayad. Ano yon, kwento lang para daw sa bayan o para sa bayan, di ba? Para exposure, artista, para lang magkaroon ng exposure. Mahirap naman kung para lang, ewan ko, exposure lang.
Sabi ni Ronald Salvador Patalbo, di nga. Tandaan namin yan ha, baka mamaya mas malaki pa ang allowances mo kaysa sa post-sweldo. Para sa bayan or para sa bayad, bumenta na yang mga dahilan mo, sir. Hindi kami pinapanganak kahapon, sir. Sabi ni Alex Darcin. Iba na kasi ang ano ngayon hindi na ito panahon ng kupong-kupong na maniniwala talaga patriotism, loyalty, commitment. Parang wala na yan sa utak ng mga tao, lalo nang open na yung social media. Parang hindi ka panipaniwala. Pero sabi naman yung walang bayan. Pero may mga allowances ba? May mga pangpagas ba? Kung for example, tatawagin ka ng Congress o kailangan ka mag-press con ngayon o natural. Diba? Don't tell me, pupunta ka doon na libre lahat. Diba? Pero sabi niya, walang bayan. Dama na naman ang taong bayan. Diba? Ito pa. Halos abogada lahat ng mga congressman, yet need pa ng spokesperson na abogado ang House. Taong bayan na po, mga panuha, kagagmayra ninyo. Ano daw, para sa bayan? Para sa bayan. Hindi para sa bayan. Taong bayan naman ang ginamit. O, diba? So parang lumang tugtugin na yung mga para sa taong bayan, ginagawa namin to para sa taong bayan. Ganun talaga. Sabi pa naman niya ni Atty. Antonio Odizzi Bukoy, sino ba ang takot na ilabas ang katotohanan? Hala, sino po ang takot? Hindi yung may itinatago. Hala, sinong pinariringgan niya? Yung may itinatagong katiwalian, may itinatagong kamalian. Sa usaping patungkol sa proseso, walang higit na mahalaga kundi ang suyurin at hanapin ang katotohanan. The delay or suppression of the desire to know the truth becomes even more palpable. It becomes more compelling. So magmatyag po tayo. Obserbahan natin yung proseso. Let's all get involved. We're all stakeholders sa prosesong ito. Hala? Yan na. Parang bardagulan kung bardagulan na. Diba? Iba ang mga ang tawag dito, iba na ang mga words na ginagamit ni attorney, 'di ba? 'Di ba mga kabibig? Kung sinagot ni VP Sara ang mga katanungan during the Quadcom at tanumpa siya, edi sana walang tayo, na-discuss na ni VP Sara itong panumpa. Nanumpa na nga si VP Sara pero hindi siya tinanong. Attorney, hindi ka nanood. Attorney, nanumpa na si VP Sara. Matagal lang siya nanumpa sa Quadcom. Hindi nga sa tinanong. Attorney pala, parang late lang. Parang hindi niya alam ang nangyari. Hala ka, attorney, parang mali-mali yatang nakuha mong impormasyon. Nung una, hindi nanumpa si BP Sara kasi binasa niya ang protocols sa Quadcom para yatang hindi pwede siyang manumpa. Yung pangalawa, nanumpa siya, attorney. Wala namang nagtanong sa kanya. Ito. Kung ito pong mga katanungan na ito ay sinagot na ng Vice Presidente during the Quadcom at nanumpa siya, di sana wala tayo dito ngayon. Kung katanggap-tanggap naman yung kanyang paliwanag, siguro wala tayong impeachment ngayon. Ang problema, ayaw niya manumpa, ayaw niya sagutin. Gaya po ng confidential fund. Anong sagot niya? Confidential fund nga, kaya hindi pwedeng pag-usapan. Mali yun . Even with the start of the Good Government Committee hearings nung nauungkat yung anomalya ng confidential funds with the OBP and the DepEd, the BP has shown several allegations to the House. As the spokesperson, would you expect a change of attitude from the BP when it comes to the proper time na humarap na siya sa impeachment trial? Kumbaga, sa halip na personal allegations, ay sagutin ng direkta yung articles of impeachment mga kaso sa kanya. Yan lang ho ang paraan para niya depensahan ang articles of impeachment. Sagutin niya. Kung ito pong mga katanungan na ito ay sinagot na ng Vice Presidente during the Quadcom at nanumpa siya, di sana wala tayo dito ngayon. Kung katanggap-tanggap naman yung kanyang paliwanag, siguro wala tayong impeachment ngayon. Hindi po ba? Ang problema, ayaw niya manumpa, ayaw niya sagutin. Gaya po ng confidential fund. Anong sagot niya? Confidential fund nga, kaya hindi pwedeng pag-usapan. Mali yun . Kabibig, hindi nga ba nanumpa si BP Sara? Di ba nanumpa si BP? Hala, hindi niya alam. Nanumpa pala nanumpa si BP Sara. Aral ka muna, sir. Sino ka ba? Kabakuwa nagsabi walang nilabag. Attorney ka ba? As mo kuwa. Kinsa, nag-aral ba to? Sir, nanumpa si BP Sara yung pangalawang pinatawag siya sa Quadcom.
Diba? Ay, naku, wala nga siyang bayad, mga kabibig. Wala. Talaga ba hindi nanumpa si BP Sara? Ang naalala ko, si BP Sara nanumpa siya sa quad. Nung unang pagpunta niya sa Quadcom, hindi siya nanumpa. Diba? Nagkagulungan yon. Nandun si Gloria Macapagal Arroyo, question ni VP Sara yung protocols ng Quadcom. Hindi siya nanumpa. Then the next Quadcom yata, nagpunta yung mga personnel. So kailangan ni VP Sara ang sumagot. So nanumpa siya. Nanumpa naman si VP Sara Hala ka, ano ba naman to? Parang hindi niya alam na si BP Sara nanumpa sa Quadcom. Nag-oath si BP Sara sa Quadcom. Hanapin ko bibig ha. Hanapin ko kabibig. BP Sara oath Quadcom. Hanapin natin ha. Yung video na kung saan VP Sara nag-oath sa Quadcom. Meron ba? Pero tingnan natin kabibig ha. Basta naalala ko, VP Sara nanumpa sa Quadcom, pinagtanggol niya ang mga personnel sa OVP. Tapos parang hindi nga siya hindi siya tinanong. Naghihintay nga siya na tanungin siya, 'di ba? Ito ha. Check muna natin ha. Ito nanumpa si VP sa Quadcom, my goodness, hindi niya alam. Hindi alam ni lawyer. Nanumpa si VP Sara. Ito. Let's play this one. Ito ha. Yes, Honorable. Mr. Chair. Yes. Honorable Vice Mr. Chair. President, before I recognize you, would you like to take your oath? Yeah. I Mr. will only Chair. recognize you if you will take your oath. Okay. Okay. Let's do this. Please administer the oath of the Honorable Vice President. Your Honor, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Yes. The oath has been administered, Your Honors. Thank you. I will recognize you now, Okay. Honorable Vice President. Yes. See? Respectfully, may I say Si VP something? Sara. Yes, Honorable. Mr. Chair. Yes. Honorable Vice Mr. Chair. President, before I recognize you, would you like to take your oath? Yeah. I Mr. will only Chair. recognize you if you will take your oath. Okay. Okay. Let's do this. Please administer the oath of the Honorable Vice Oh. President. Your Attorney Honor, Bukoy. please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Yes. The oath has been administered, Your Honors. Thank you. I will The oath has Attorney Bukoy, nanumpa si VP Sara. Diba? Attorney Bukoy. Yun. Diba? So, sino nagsabi hindi nanumpa? Nag-take oath nga si VP Sara sa Quadcom. Nako, si Attorney Bukoy, hindi alam kung ano nangyari sa Quadcom. Nako, mali ka na naman, sir. Baka sabihan kang putak ng putak, hindi mo alam. Nako, nagkamali ka na naman, sir. Naku po, paano yan, sir? Maling-mali ang mga sinasabi mong hindi nag-take oath si VP Sara sa Quadcom. Kung sana nag-take oath siya, di sana hindi hahantong sa impeachment. Hala, sir, mali ka, sir. Paano yan, sir? Sagutin mo. Naku, yung kabibig. Yan na. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news ating pag-usapan. Bye, everyone. See you next time.